The Quezon City government has designated areas for protest during President Marcos's fifth State of the Nation address, or SONA, on Monday. More details from News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, paano ba yung setup para sa mga rallyista dyan sa July 27? Yes, Angela, various militant groups are doubling their time in preparing their things that will be used for the State of the Nation address or son of President Bongbong Marcos this Monday. One of those is their effigy na isang 10-foot size na itsura or disenyo ni US President Donald Trump. Ang pinapakita nito, ang tinatawag nila dito rather is the puppet and the puppet master. Puppet master daw, itong si Donald Trump. On his left hand are mga tangke at nagpapakita ng kanilang influence over wars across the world. Habang sa kanan is yung image naman ni Pangulong Bongbong Marcos that seems to be a puppet na kontrolado pa rin daw ng Estados Unidos na nagiging dahilan kaya nahihirapan daw ang sambayanan in terms of prices ng mga bilihin, even the utilities and all. No? So ang sinasabi ng grupo talagang handa na sila at nakipag-usap sila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para nga sa magiging full day na protesta mula umaga hanggang hapon yung kanilang request na permit. And as of the moment, dalawang grupo na yung nakasecure ng permit. These are Bayan and Sanlakas groups. Ang sabi sa permit, according din sa LGU ng Quezon City, is papayagan sila hanggang bago mag St. Peter's Church dito sa Commonwealth Avenue. Mas malayo ito ng konti, few blocks away from last year, pero okay na raw ito, sabi ng grupo. At dito sila nakatakda magsagawa ng kanilang People's Sona para sabihin yung kasalukuyang kalagayan ng bansa compared or kontra sa magiging report ni Pangulong Bongbong Marcos on his SONA. Ito, we are flashing on screen the approved rally sites. Aside from the militant groups, meron ding Better Brighter group. This is actually a pro-BBM or pro-administration group that is expected to hold also a rally. At ang sinasabi ng LGU, according sa permit, we are expecting around 20,000 number of people na sasama daw dyan sa Better Brighter. Wala daw nag-file ng permit para naman doon sa mga anti ng government. At the same time, sa inaasahan na foundation anniversary naman ng Iglesia ni Cristo on Monday at the same time. Actually, Mon, yun nga itatanong ko sa iyo Do you have any information doon sa magiging event ng INC coinciding nga nitong magiging SONA ng Pangulo? Meron bang humingi ng permit sa kanila? Saan gagawin yun? Mon? That is still a mystery right now, Angela, dahil ang sabi ng Quezon City LGU, wala raw nag-a-apply ng permit from the Iglesia ni Cristo in terms of their activity for their anniversary. So we are still, kumbaga, nangangapa pa ang pamahalaan dahil hindi nila alam kung sakasakaling gagawin ng INC yung ginawa nila sa EDSA White Plains na Nampulaga, at nag-create na lamang ng big group of people doing an activity on the said area. So ang tinong din natin, itong mga militant groups, how are they preparing for this one? Kasi kung sakaling marami din yung grupo naman ng INC members, how will they adjust? Ang sinasabi nila, they will stick on their plan na magpapatuloy sila dun sa inalaw na lugar in which doon sa bago mag St. Peter's Church. Pero kung sakali daw na maipit sila dahil sa dami ng tao, meron daw silang another plan or at least makapag-demonstrate pa rin in front of UP Diliman. Ano naman ang kumbaga media policy ng Quezon City pagdating nga dito sa magiging SONA ng Pangulo, saan po pwede pumunta yung mga media para mag-cover nitong mga protesta? Any information regarding that, Mon? Wala namang pagbabawal or limitations sa media coverage according sa LGU ng QC, just like in the past years, pareho pa rin naman daw. The media are allowed to cover both the pro and the militant groups, in terms of their protests, their demonstrations. So, or we can also
make our positions with the police, no? Kasi magkakaroon din ng mga harang sa mga areas na binanggit, no? Ang isa sa binabantayan din kasi dito, Angela, is yung plano ng mga militant groups na hindi lang basta sirain, kundi susunugin yung FEG. So the question here is, how are they preparing for this one? The fact that bawal sa environment, no? At saka mukhang nakaabang na rin ang Bureau of Fire Protection para patayin kung sakali itong pagsusunog ng grupo. But the groups still stick on their plan that they will susunugin itong FEG na ito dahil pagpapakituloyan ng kanilang galit, no, sa kasalukuyang estado ng bansa at ng pamumuno sa atin. At yung sinasabi daw sa Clean Air Act, mga basura. Pero ito daw ay covered ng protected speech according to Bayad Group. Oh. Well, Mono, the reason why I ask you about the media policy ng Quezon City because just few days ago, nakita naman natin sa mga balita yung mga nagrarally doon sa labas ng Senate. Even yung mga miyembro ng media, mga nahuli, nasiraan pa ng camera because of nagkakagulo doon. So just making sure na ang media ay wala namang restriction pagdating sa pag-cover nitong mga event na ito. As of the moment, there are no restrictions being provided for the media in terms of covering the activity and the demonstrations both by the pro-administration and even the militant group. So we just don't know kung magkakaroon ba ng adjustment on the day itself, kung pagbabawalan ba sakaling makahalubilo ang media doon sa grupo ng mga militant groups. Pero ang sinasabi din naman ng militant groups, ang pinakasinisiguro nila ay hindi sila manggugulo at bagamat welcome sa lahat ang kanilang mga demonstrasyon, ay hindi daw welcome dito yung mga nagtatangkang guluhin at lihisin yung kanilang pinakapanawagan. Angela. Any more announcement regarding the upcoming SONA, klase sa QC, wala ba, may liquor ban ba? Go ahead, Mon. Yes. There are several announcements by the Quezon City LGU in terms of, or in the upcoming 5th SONA of PBBM, in which, so suspended lahat ng klase sa Quezon City on Monday. At the same time, they will be implementing liquor ban in the whole city during the SONA of the President. Angela. All right, thank you so much for your time. News 5 correspondent Mon Gualvez.